Vice President for Research and Extension at ang ama ng Techno Village Development Program, walang iba kundi si Dr. Edgar A. Ordin. Thank you very much. Of course, so atin kong Mayora, Esteban, and of course to our University President, Dr. Aurelia, to the Municipal Administrator, and of course to the MAU, Mr. Ramos Orly. And of course to Mr. Dorion. Ngayon ko lang po alam na talagang si Mr. Dorion yung malakas kay President. alam niyo po ba kung bakit? Sa lahat po ng Techno Village na MOA sa namin, ngayon lang po present si President Page. Nakalimutan ko man kasi na si Mr. Guriel pala, hindi ko po. And of course to the rest present here, to the extension personnel led by Mr. Dr. Badwa. Then from our partners, yun po ating mga magsasaka. And of course the media, Radio Gimba. And to the personnel of the Municipal Agricultural Office na puro si LSU graduate ko pala itong mga ito. So kami po ay natutuwa at puro product na si LSU ang inyong nauhan dito sa Agricultural Office namin. So una-una po ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil tinanggap nyo itong aming programa. At sana po ay ito yung simula, this will be the start of a new partnership, because I think this is the first partnership of the municipality of Cuyambo and CLSU. Although already at the year before, nang kauupo ko pong presidente noong 2019, una-una po ako din, nandito kami, dumating si Secretary Dar, pinakilala po ako ni Secretary Dar din sa inyo, andun po kami na. So, opo, at sana po nga itong ating programa na ito ay maging matagumpay. Kanina po, tinitingnan ko itong mga brochure natin. You know, how many times nakita niyo siguro kanina, ginaganon yung pilit. Because if you are going to look at all of these technologies developed by CLSU, kung kukwentahin po natin yan, kalahating bilyon ang in-invest po ng gobyerno dyan through the ABAR, the OSP, TCARD, at lahat po ng mga external funding agencies. So ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito ay hindi tayo pinababayaan ng gobyerno. The government is always looking up to the welfare of the people. And with this, more than 500 million, ito lang pong itik Pinas, baka hindi kayo maniwala, 118 million po ito. Yung kambing po ay inabot po ito ng mahigit 250 million. Sapagkat mahabang istorya po nitong kambing, itong special purpose rice din, marami pong pondo ito. Itong tilading sa FAC po, napakarami pong ibinuhos na pera, both national and international. Ano pong ibig ko sabihin? Ang ibig ko po sabihin dito ay, with all of those investment by the government, dapat po may makinabang. Or else, masasayang ang investment ng gobyerno. At pwede tayong tanungin later, what happened to the technologies that CLSU developed? And I am really very happy that ngayon po nakikita natin yung engagement ng Central Luzon State University, nabanggit nga po ni President kanina,
dito nyo na makikita yung mabilis na transfer ng technology. We are trying to fast track. Nagiging mas agresibo kami ngayon sapagkat alam niyo po ma'am, sa inyo lahat, malapit na rin ako sa finish line sa aking services sa gobyerno. So, kailangan po nating apurahin ito para at least naman makita ko kung yung iiwanan natin later. And I hope it will be under good hand. Supported naman po ito ni President. And another is, ito po yung madalas tinatanong ng Chen. Are the SUK felt in the community? Nararamdaman ba kayo ng community? So, ibig sabihin, ang tanong po ni Chair Popoy, yung bang pinanggagawa nyo, nakakarating ba talaga sa intended beneficiary? Of course, on the part of CLSU faculty members and staff, kami po nakinabang dyan sapagkat nakapag-publish kami, tumanda ang aming professional growth, pero hindi naman po ito nagbigay ng kalahating bilyon para sa publication. Nagbigay po ang gobyerno ng kalahating bilyong piso para mag-develop ng technology para sa farmer. So in essence, ito po ay para sa magsasaka. And our trust now, pangatlong punto po ay commercialization. Kung narinig niyo po yung commercialization sa mga SUK. They are requiring SUKs now to commercialize the technologies that we have developed. Ang tinitignan ko po ay the commercialization will not progress kung wala pong source ng raw material. Most often than not, bakit commercialization nag-fail? Wala pong source ng raw material. So, ang tinitignan po namin, ma'am, in the long run is that the Techno Village in the different municipalities of Nueva Ecija will provide the raw material. So, kung raw material po ay kailangan ng technology na i-commercialize namin sa CLSU, sigurado pong may market. So, we are going to connect all of these dots together, including market, para po walang problema ang farmer. Kagaya po na itong special purpose guys, just to give you an example, man. Although naibanggit na ni Dr. Kanina yung concept. So, we started with 4 hectares. Ngayon po 54 hectares na ang tinatamnan. Sa Muñoz, tama ba? Datos natin. Yes, sir. 54 hectares. Farmers, sir. 54 farmers, pero yung total hectares is 29. 29, sorry for that. 29 hectares, pero nung nag-umpisa naman kami is 4 hectares lang. So, nag-expand po ito. Marami pong gustong magtanim. Ang problema po, wala kaming ganun karaming seeds na maipamigay. Dahil, the good thing with this ma'am is mayroong market. Nakakonect po sa market ito. So, merong institutional buyer. Sabi nga po noong farmer na nagtanim nito, yung purple rice, tinatanim pa lang niya, may presyo na. Kasi po, pag itinanim niya, hinarvest, sigurado pong may kukuha. Guaranteed ang presyo. The challenge now is for the farmers to really produce. So karaniwan po nang itinuturo sa atin, kahit yung mga graduate natin sa CLSU noon, production. Tama po ba? Puro production. And then po si Orly. Exactly, ma'am. Ang kulang po, aaminin ko rin sa inyo sapagkat ako ay 44 years na sa CLSU, kulang talaga yung aspeto na processing, packaging, and marketing. So therefore, with this Techno Village, baguhin natin yon. I-connect natin lahat ng dots. So that at the end, kompleto po ang istorya. And the last point is that yung sustainability. We need
the municipal government to be the recipient of this program so that it will be sustainable. Para pagka umalis kami sa programa, itutuloy nyo po, ang ipoprovide na lang po ng CNSU ay yung technical assistance. So, this program will be very successful kung mailalagay po natin yung ating sustainability plan dito. At yun po sa implementation natin, kasama po yung sustainability plan, na yung farmer, gagawin niya ito, hindi siya mapipilitan, sapagkat sabi nga sa Ilocano, hindi po na itatanong ako po Ilocano, minjak mamatoy na minjak makita. So the farmer will not believe pag hindi niya po nakita. Pagka napurbahan niya, kagaya po kanina, narinig ko yung Itik Pinas, yun po isang module ma'am doon, 94% nakapit na po, 94% ang introduction. Yung Pateros po, mahirap na sa 75%. That is the reason, that's why the government invested a lot. More than 100 million ang inalat for R&D na Itik Pinas. What we want now is to change the Pateros. Better breed, which is the black and the khaki Itik Pinas breed, which is developed by our researcher. So ito po yung gusto nating gawin dito sa ating village at sana po maging successful nga ito ma'am. At ito rin, tinitignan ko, dalawang municipality ang nandito. Palagay ko, kailangan ito, Dr. Badua. Ilagay na po natin. I-update natin ito, no? Yes. At ilagay na lahat ng municipality na involved. Ito yun, no? Para kitang-kita na, no? At a glance, so meron tayo. So, yun lang po. At again, ma'am, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtanggap niyo sa aming programa. At sana ito po ay simula ng mas magandang partnership. At hindi lang po ito ma'am, kung mayroon kayong kailangang assistance, so we can just let us know. Maraming salamat po at pagkakataon.